Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Kuya Manny. Welcome to Green and Free. Ngayon po ay ika-16 ng Marso 2024. Kaming mag-anak ay patungo sa aming kauna-unahang car camping sa Lubo, Batangas. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, pakipindot lang po ang subscribe button sa ibaba. Paki-like na rin at paki-share sa inyong mga kaibigan sa inyong mga social media accounts. Sa kasalukuyan po ay pinabagtas natin ang Ibaan Town proper. Kung hindi pa po kayo nakarating sa Ibaan, maaari nyo po itong mapuntahan sa pamamagitan ng pagdaan sa Star Tollway at tumpukin ninyo ang Ibaan exit. Dadaan po muna kami sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. James the Greater. Upang ipagdasal ang aming gagawing paglalakbay sa araw na ito. Kauna-unahan ko po itong pagmamaneho sa Lubo, Batangas bilang isang baguhang driver. Kukuha ko lamang po na lisensya nung nakaraang taon. At nung nakaraang taon din lang ako natuto magmaneho. Kaya kung tutusin ay isang baptism of fire na tahakin namin itong mga ruta sa Lubo, Batangas. Nandito pa rin po tayo sa Ibaan Town proper. Kapag galing po kayo sa Ibaan exit at dumating kayo dito sa Ibaan Town proper, kakanan kayo talaga dyan. Bibili na ako ng Andox. Mamaya na pag nakatawid na tayo sa Katandala. Makuha ka naman. Saka dyan, Obi. Nasa Balanga na po tayo. Dire-diretsuhin lang po ninyo yung Barangay Balanga. Tutumpukin nyo yung papunta doon sa
napapalayo kami ng gusto, kaya mas pipiliin namin na dito kami magdaan. Ayan, pababa na po tayo. Kailangan mag-shift na kayo ng gear dito. Ang totoo niyan ay first time na magdaraan ako dito bilang isang driver. Noong kauna-unahan, dumaan na rin kami dito, pasahero lang ako. Umurong ang aming kotse rito. Namatayan kami ng makina. O, kita nyo naman ang lalim. Kailangan pupusina ka lagi rito pagka magdaraan dahil baka may kasalubong na sasakyan. Dati kasi may tulay dito Gumuho po yan Bumagsak nung kasagsagan ng bagyo nung parang high school pa lang yata ako noon. So mga 80s pa yata yun. Late 80s. Halos isang henerasyon na hindi na nagawa yung tulay na yan. Yan. Ngayon pa lang uli gagawin yung tulay. Kaya may nakita kayo na construction dyan. Ayan, kasalukuyan po natin binabagtas yung pababa at patungo doon sa Balanga Spillway. Ito po ay makitid na daanan lamang at nagbibigayan ng mga sasakyan dito. Isang sasakyan lang ang pwedeng dumaan sa isang pagkakataon. Ito po yung Kamapa River. Napakaganda sana ng area na to, napakasinig, kaso yung ilog ay naging polluted na dahil sa kababayaan din ng mga tao. Pagbababoy ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao rito sa amin, at sa nakalipas na mga taon ay hindi agad naagapan yung regulasyon sa pagtatapon ng dumi ng livestock o ng mga babuyan. Ito lang mga recently lang uli nabubuklat yung mga ordinansa na dapat ipatupad kaugnay ng pagbababoy. So siguro naman sa darating na panahon magkakaroon din ng magandang pagbabago dito sa lugar na ito. Kita mo gano'n kainit ng mga driver
po ang ating biyahe. Hindi ako nagkakamali, nasa Taisan po tayo. Maraming ginagawang kalye. Kailangang magbigayan ng mga sasakyan. Isa rin po ito sa nakakapagpabagal ng biyahe dito sa lugar na ito. Dahil maraming roadworks na ongoing dito. Kaya kung kayo ay mga taga Maynila o mga taga Rizal, mga taga Cavite, taga Quezon, mas convenient talaga sa inyo na dumaan doon sa San Juan. Ito ng sigsag ng Lubo. Maingat po nating binabagtas yung mga sigsag na yan. At dahan-dahan po tayo dyan. Lalo pat baguhan. First time na dumaan ako sa sigsag na yan. At talaga naman nakakamangha. Napakahaba ng mga paliko-liko. Napakaraming kurba. Kaya nga po pagka may gusto mag-overtake, hinahayaan ko na lang. Okay na lang, mauna na lang kayo. Last resort ko na lang yun, yung pag-overtake kung talagang sobrang bagal nung nasa unahan. Baka naman mainip yung mga nasa likod. Pero yung kung normal lang naman yung takbo ng sasakyan at may nagmamadali sa likod, sige, di mauna ka na. Ikaw na lang magmadali. Ang mahalaga po ay safe natin na mabagtas ang lugar na ito. Lalo pa tayo ay may mga kasamang mahal sa buhay na dapat nating ingatan. Buti na lang at maganda na ang daan. May nakapagkwento sa akin dati na nung dumaan sila rito nung dati hindi pa sementado ang daan. So mas mahirap. Kailangan bubusina ka lagi dahil baka may kasalubong. Haba talaga ng ng zigzag road na to. Only curves. Pakiramdam mo ay wala ng katapusan. Pero dahil relax lang naman ang pagpapatakbo natin, hindi naman tayo na-stress dito sa ayan, ups. Kita nyo naman ang misis ko, ayaw niya bumitaw dun sa hawakan. Ito, kaya talaga pinili ko na dito kami pumunta eh. Originally, ang bala ko lang ay pasyalan namin yung Malabrigo Lighthouse. Tama. Kaso dahil
nandun na rin lang tayo sa Lubo at babiyahe tayo ng ganun kalayo, eh ba't hindi pa tayo mag-beach? Ang sharp nun na. Ang sharp na yun, ano? Grabe. Hindi, tayo sa ano na yun. Kaya natin lumampas na. Mag-outing. Ah! Hindi na ako magpunta sa Benguet. Ako, ikaw na lang. Kantok din naman Ari yung munisipyo. Paano mo? Yan munisipyo ng Lubo. Kakaliwan. Kakaliwan na kanya. Ayan, pumapasok na po kami sa bayan ng Lubo. Ayun, natanaw namin yung munisipyo pero hindi naman pala namin madaraanan dahil kailangan namin kumaliwa dito. Hindi na rin kami sumilip sa pamilihing bayan ng Lubo na balitang napakalinis. Gusto ko nga sanang makita, ma-vlog. Eh, kasi baka gahuling kami sa oras, baka mahirap na eh. Unang biyahe namin to sa Lubo eh. Kaya dire-diretso lang kami. Ayan. Kahit naman napakalayo eh, napaka-refreshing po ng mga sights na inyo makikita. Kita nyo naman yung kalangitan, no? Napakaganda ng kalangitan, napakaganda ng mga ulap. Mga kabundukan, karagatan. Dapat lang po eh sikapin natin na mapanatili yung kalinisan ng mga lugar na gaya nito. Eh minsan naman po kahit sa malayong lugar gaya ng kabundukan eh makakatanaw ka pa rin ng mga plastic eh. Yung mga basura na iniiwan ng mga taong dumaraan. Sana po ay dumating din ang panahon na magkaroon tayo ng disiplina kaugnay ng kapaligiran at matutuhan nating pangalagaan yung ating mga likas na yaman. Napakaganda po eh. Napakaganda po ng ating bayan. Eh kaso mo kapag may mga turistang dumarating dito na galing sa mga bansa na notorious sa kalinisan eh nadidismaya sila dahil makalat. Kaya dapat pangalagaan natin. Ito hinahanap na namin yung iniisip namin kung nalagpasan na ba namin yung Malibrigo Lighthouse. Hindi pa naman yata. Ayan, enjoy na lang natin muna ang mga tanawin. Para po sa mga naku-curious kung ano itong aming sinasakyan, ito po ay 2011 Suzuki APB SGX automatic transmission. Top of the line po ito, no. Nabili ko po ay
80,000 na milyahe pa lamang. Kahit po siya ay 2011 na. 2011 pa. Ang una pong may-ari ay babae. Ginamit lang sa city driving around Quezon City. Kaya napakaganda pa po ng unit na mabili ko. At napaka sarap pa rin pong i-drive. Walang kaproblema. Ayan po. Malapit na po tayo sa Malabrigo Lighthouse. Hindi ko na muna kayo bibigyan ng information tungkol dito sa Malabrigo Lighthouse dahil gagawa ako ng separate na vlog tungkol dito. Pero ito pong lighthouse na ito ay panahon pa ng mga Kastila. At napaka-klasiko ng pagkakagawa. Base doon sa mga nakita ko na larawan. Ito po, sa kauna-unahang pagkakataon, makikita ko ng personal. Ayan na, ayan na. Ayan, kita nyo naman. Napaka-solitary na icon ng Spanish period. Matatagpuan mo dito sa Lubao, Batangas. Stop over muna tayo. Natural na, solitary siya dyan. Ganyan talaga ang nature ng mga parola, ng mga lighthouse. Karaniwan, nag-iisa-isang structure yan dyan sa ilang. Yan, libutin na lang natin saglit. Kaya na nasabi ko ay gagawa ako ng separate na vlog tungkol dito. Para naman mas mapahalagahan natin itong lugar na ito. Itong makasaysayang lugar na ito. Okay, buti naman at ito raw pinaka well-maintained na parola sa ating bansa. Yan. Parola ng Malabrigo. Ang Malabrigo po ay salitang Espanyol. Kaya po kakaiba. Diyan na rin po kami kumain muna. Pinayagan naman kami nung nagbabantay dyan sa lighthouse. Basta wag lang daw kami magkakalat. Pagka itong aming pamilya, itong aming grupo, talagang hindi kami magkakalat dahil kasama yan sa aming advokasya, yang zero waste. Ito nga, medyo nadismaya kami dun sa iba natin mga turista. Nakikita nyo ba yung maliit na structure na yun na parang balon? Sinili po namin yan, punong-puno ng basura sa loob. Paalala naman po doon sa mga turista na napapapunta rito sa Malabrigo Lighthouse. Huwag nyo naman tapunan yun. Yung balon. Ang alam ko, balon nga yun dahil may tubig sa ilalim Ayan. Basta yun po. Observe natin yung kalinisan kahit saan tayo magpunta. Tayo naman po mga Pinoy halos pawang nakapag-aral. At yan naman ay unang-unang itinuturo sa ating mga paaralan, yung kalinisan. Observe naman natin. Huwag naman yung napakalayong kabundukan na kinakalatan pa natin ng basura. Ayan po, mula dyan sa Malabrigo Lighthouse, dyan na ang umpisa ng kalbaryo ng mga sasakyan.
rough road po mula dyan hanggang doon sa destination nyo sa Malagundi. Kung saan mang beach kayo papunta. Kami papunta doon sa Unica-Iha Beach House. Ayan, no choice. Yan po talaga yung daraanan, yung rough road na yan. Mahaba-haba pong rough road yan. Hindi pala mahaba-haba, talagang mahabang rough road po yan. At talagang kakalog-kalog kayo sa loob ng sasakyan. Papasalamat na lang ako at medyo maganda ang suspension nitong APB namin. Kahit kami kakalog-kalog hindi masakit sa katawan. Kaya kita nyo naman talagang umuuga yung sasakyan. Pero yan naman, tingnan nyo naman ang inyong madaraanan. Mahabang coastline, karagatan, refreshing po talaga. Kahit pa sabihin na hindi kayo makatakbo ng mabilis dahil rough road, talaga namang napaka-refreshing ng pakiramdam habang dumadaan dyan sa lugar na yan. Lalo na po sa mga kagaya namin, ang bayan namin ay inland, mga kaburulan po kami, bihira kami makakita ng dagat. Kaya pag nakatanaw kami niyang yung asul na yan, yung kulay bughaw na yan, nakatubigan, talaga namang nag-iiba yung aming pakiramdam. Ganda ng dagat yan. Nakakatawa yung sign doon ng Punta Verde, keep going, it's worth the trip. Yung galing ka na nga doon sa rough road, ganyan na yung mga dinaanan mo, tapos keep going, it's worth the trip. Tama din naman ang sabi, it's worth the trip naman talaga. Kumbaga, hindi yung mixed feeling yung pagdaan dito sa rough road na ito ng Lobo. Yung halos mag-back out ka kung mababa yung sasakyan mo at tinatamaan na yung ilalim, halos magsisi ka mag-back out. Pero at the same time, nasihang ka naman at nalagpasan mo ito, nadaanan mo. Kaya ang tanong kung babalik ka pa. Natanaw ko na yung camping grounds. Car camping dahil pwede mong ipasok yung sasakyan doon sa beachfront, hanggang doon sa beachfront. At maglagay ka ng awning, mag-tent pitching ka. So kasama sa structure ng camp mo yung sasakyan. Hindi kaya nung halimbawa na tent pitching lang na hindi mo pwedeng ipasok yung sasakyan. Nasa parking na yung sasakyan. Tapos lagay ka lang ng tent dun sa beachfront. So itong mga car camping areas, yan, kasama mo yung sasakyan mo. Ayan. Mas convenient para sa mga
manlalakbay. Kasi nakakatulog, pwede ka yung mga gamit mo nandun sa sasakyan, pwede ka lang matutugtog. Gaya namin, option namin dito, matutulog kaming mag-asawa doon sa sasakyan. Hindi naman malaki yung dala namin tent. Saan kami pwede? Dito nakaharap. Okay, thank you. Tapos atras. Ay, nakarating din tayo sa ating destinasyon, ang Unica Iha, sa Malagundi Point dito sa Lobo, Batangas. Isa lang para hindi sayang. May alcohol. Set up muna tayo. Dahil walang top loader itong sasakyan namin, yung bumili ako nung suction cap gaya nung nabanggit ko sa isang vlog. Pag naidikit mo kasi yan sa sasakyan mo, pwede ka na mag-hook dyan ng kung ano man, talian, ganyan. Ayan. Mahigpit yan, mahigpit na bigit yan. Mapapahiya pa yata tayo dito. Kabit mo ako, Obig. Kabit mo ulit. Ayan, matibay na. Kasi nga duman sa rough road, naging maalikabok nung body ng sasakyan. Kaya kailangan punasan muna at nang dumikit ng ayos yung suction. Okay, set up muna tayo. Set up muna. Wala pa pong 1,000 yung awning na yan. Testing kung yan ay tatagal. Kapag baguhan kang camper, sa palagay ko lang ha, wag ka, kung limited ang budget, wag na munang hangarin yung mga talagang branded na car camping or camping gear. Gaya ng awning, tent, chairs. Maganda talaga yung mga branded dahil sigurado magtatagal. Pero pag limited yung budget natin at first timer pa lang naman tayo dito sa camping, hindi pa sigurado kung talagang magugustuhan natin ito, ulit-ulitin, pwede naman na bumili na lang muna ng mga mumurahin. Basta siguraduhin lang na maganda yung review. Nababasa nyo naman yung mga review at hanapin yung mga tunay na review. Minsan kasi peke yung mga review sa totoo lang, first time lang ako yung parang sanay na no? Pero first time ko lang gawin niya. First time ko lang na mag-tent pitching. Syempre tayo pinakamatanda dito, pangangatawanan na natin. Nakapag kabit na tayo ng awning. Kapit naman natin yung tent. Tutuyo din naman yan. Hindi naman mahirap
ikabit itong i-set up tong tent na nabili namin dahil automatic naman yun. Parang payong lang na binubuka. Ikot nyo yung dili nakaharap sa dagat. Wala pa pong 800 yan. Para pag gusto nyo sumunod. Kung curious kayo kung ano-ano yung mga camping gear na dala namin at kung magkano yung bili ko, panoorin nyo yung isa ko pang vlog tungkol dyan. Maikli lang naman yun, 4 minutes na. At makikita na dyan yung presyo. Para matansya nyo kung kaya ng budget, kahit pa yung tawag nila budget meal, car camping accessories. Ganda ng dagat. Sarap at sarap. Sarap sa lugar na to. Grabe. Ayan, patetesting na ko. Titin natin kung kakayanin ng awning na yan na maglamag. Pakinggan nyo po ang tugtog ng anak ko si Emmanuel. Hanggang dito na lang muna po ang video na ito. Abangan nyo yung sunod na video na nagpapakita nitong aming karanasan, buong karanasan namin dito sa camping. Naka-survive ba ng magdamag ang aming mga car camping accessories? Paano ba namin pinalipas ang mga oras? Ano masasabi namin dito sa beach resort na ito? Dito sa Malagundi Point? Abangan nyo po yung buong adventure namin dito sa Lubao, Batangas. Okay, so iwanan ko muna kayo. Pinulit ko, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At paki-like at paki-share na rin sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga social media account. Muli po, ito po
si Kuya Manny. At ito po ang Green and Free. Mamamasyal muna kami ni Mrs. dito sa Dalampasigan.